Sa ganda ng nilalaro ni Kai sa Yokohama B Corsairs, ay biglang tumaas na naman ang expectations natin kay Kai Sotto. Especially nang nalaman nating merong more than 4 NBA teams invite na si Kai kahit nandito pa siya sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na kahit sa Japan B-League ay isa si Kai sa mga pinag-aagawang players ng liga? At merong mga napakagandang offer sa kanya ang mga teams ng Japan B-League. Sa nilalaro ba naman ni Kai sa Yokohama B Corsairs, ay siguradong lahat ng mga Japan B-League teams ay magkaka-interest sa kanya. Pero number 1 priority pa rin ni Kai ang kanyang NBA dream. Yan kasi ang kanyang ultimate dream. So in other words, ay hindi lang tayo nakatutok sa NBA dream ni Kai, kundi nakatutok rin tayo sa iba pa niya mga options. Pero isa sa sigurado tayo ay ang commitment ni Kai sa Gilas na kung saan para na ring nakakontrata na siya for 4 years na susubukan ng Gilas na mag-qualify sa Olympics. At ang unang pagkakataon ay mangyayari ngayong July sa Latvia sa Olympic Qualifying Tournament na kung saan makakatapat ni Kai Sotto ang Latvia at ang Georgia, ang dalawa sa mga powerhouses ng FIBA. Pero ang inaabangan ng lahat ay ang pagtatapat ni Kai Sotto at Kristaps Porzingis na siguradong magpapayanig sa buong mundo. Ito kasi ang tapatan ng dalawang legit 7-3 players na merong similar game. Parehong napaka-mobile at parehong modern big man, kaya sigurado tayo pati ang NBA ay inaabangan ang tapatang Kai at Kristaps. Kaya gusto ng Gilas na magpapalakas ng husto leading sa kanilang bakbakan versus Latvia. Sigurado ngayon pa lang ay hindi na makapag-antay si Coach Tim Cone na buuing muli ang Gilas upang masimulan na ang mga practices. Pero we all know na merong mga kinukonsider na mga schedules ang ibang mga players. Kaya sa June 22 pa magsisimula ang practice ng Gilas. On the question kung magdagdag pa ba ng players ay sigurado malabo yan kahit na injured sina Jamie Malonzo at Dwight Ramos. Pati si AJ Edo ay injured pa rin, kaya nandyan sina Chapit Aguilar at Mason Amos in the event na kailangan ng additional big man. Our only concern ay ang injury ni na Dwight Ramos at Jamie Malonzo at marami ang nagsasabing panahon na upang ipasok si Renz Abando sa Gilas, especially now na nandito na siya sa Pilipinas at wala pang team and he can dedicate sa kanyang time sa Gilas. Pero mukhang malabo yan, knowing Coach Tim Cone, na hindi basta-bastang kukuha ng players kung hindi talaga in need ang team. Hindi pa kasi ruled out sina Dwight Ramos at Jamie Malonzo, kaya malaki pa rin ang possibility na makapaglaro silang dalawa sa Olympic Qualifying Tournament, kaya malabong maipasok si Renz Abando dahil wala pa talagang need, dahil minor injuries lang naman ang natamo ng dalawang players. Unlike AJ Edo na major injury talaga at merong surgery, kaya nandyan sina Chapit Aguilar at Mason Amos ready to take over kung hindi pa talaga kaya ni AJ Edo. The good news ay, wala ng problema si Kai and fully healthy na siya, unlike ng World Cup na masakit pa ang kanyang likod. Pero ngayon ay nananalasan na si Kai sa Japan B-League at ito ang mabigat na madadala niya sa Gilas na magpapalakas ng Gilas pagdating sa Olympic Qualifying Tournament. Kung gaano man kalakas ng Gilas against Hong Kong at Chinese Taipei, I expect a stronger Gilas sa pangalawa nilang pagtitipon dahil nagalamay na nila ang sistema ni Coach Tim Cone at magiging automatic na sa kanila ang mga plays. With all players that are expected to play, ay siguradong mabibigyan natin ng magandang laban ang Latvia at Georgia sa Olympic Qualifying Tournament. At balitang NBA naman. Sa Game 4 ng Western Conference Semifinals, umarangkada ang Denver Nuggets sa 64-49 lead sa halftime laban ng Minnesota Timberwolves. At sa loob ng mahigit 12 minutes, mula sa dulo ng first quarter hanggang sa simula ng second quarter, nagtala ang Nuggets ng 31-10 run na kasama ang 9 na sunod-sunod na puntos. At sa first half ay natapos para sa Denver Nuggets kasama ang 55-foot buzzer beater ni Jamal Murray. Ito ang pinakamalayong tinamaang tira ni Jamal Murray sa kanyang karera at ang pinakamalayong tira ng kahit sinumang manlalaro sa playoffs mula ng 72-foot shot ni Darius Miller
ng New Orleans Pelicans noong 2018. At nagtapos si Jamal Murray sa kalahating oras ng may 6 assists, 2 rebounds, and 1 steal. At pinangunahan naman ni Aaron Gordon sa kanyang 14 points, 6 for 6 ang Denver Nuggets na nagtala ng 64.3 na nagtala ng 64.3% as a team. Ito ang pinakamataas na field goal percentage nila sa isang half ng playoffs ngayong season. At si Anthony Edwards ang nanguna para sa Minnesota Timberwolves na merong 44 points na may kasama pang 5 rebounds and 5 assists sa kanyang 45 minutes of action. At viral ngayon ang napakagaling na pasa ni Nikola Jokic sa kanilang laro sa Game 4 kontra Timberwolves. Ang Denver Nuggets ay naglaro laban ng Minnesota Timberwolves sa Target Center sa kanilang second round playoff series. At during the first half, ang two-time MVP na si Nikola Jokic made an excellent pass that got a lot of views on social media. Nagtapos si Nikola Jokic sa first half with 19 points, 6 rebounds, 4 assists, 3 steals, and 1 block while shooting 9 of 15 from the field and 0 of 2 from the 3-point range in 21 minutes of playing time at nanguna ang Denver Nuggets 64-49. The Nuggets trailed the Timberwolves 2-1 in the series pero naipanalo nila sa 117-90 sa Game 3 also at the Target Center. Si Nikola Jokic ay nagtapos ng 24 points, 14 rebounds, 9 assists, 3 steals and 3 blocks while shooting 10 of 18 from the field and 1 of 3 from the 3-point range in 39 minutes of playing time. Ang Denver Nuggets ay ang second seed in the Western Conference with a 57-25 record. At nanalo si Nikola Jokic ng kanyang third MVP award, kung saan nag-average siya ng 26.4 points, 12.4 rebounds, 9 assists, and 1.4 steals per contest while shooting 58.3 from the field and 35.9 from the 3-point range in 79 games. Tinalo ng Denver Nuggets sina LeBron James ng Los Angeles Lakers sa first round in 5 games. At kung sino man ang mananalo sa seryeng ito, maging ang Denver Nuggets o ang Minnesota Timberwolves, ay silang mag-advance sa Western Conference Finals and will face off against either Oklahoma City Thunder o ang Dallas Mavericks. At nagtapos si Nikola Jokic ng 35 points, 7 rebounds, 7 assists, and 3 steals at may kasama pang 1 block in 39 minutes of action sa Game 4. Dinagdagan naman ng 27 points ni Aaron Gordon, meron pang 7 rebounds and 6 assists, at si Jamal Murray naman ay merong 19 points with 5 rebounds and 8 assists.